Magandang umaga po, brothers and sisters. So, para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako na imuko at manalangin. Banal at mahabagay naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa amin ay patuloy na nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Dahil po sa biyaya na ito, ay nagkaroon po kami ng malawalahating pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Hindi po dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa iyong biyaya at habag sa amin. Salamat din po na dahil sa pag-asa na ito, ay nabubuhay kami ngayon na may pagtitiwala sa iyo at pag-asa na kami po ay iyong palaging iingatan at palaging gagabayan sa pamamagitan po ng church. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang sama-sama pong humarap sa iyong banal na salita at makatanggap ng biyaya mula sa pag-aaralan po namin ngayong araw na ito. Nadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay makatanggap po kami ng biyaya spiritually upang kami makapagpatuloy ng higit pa para sa iyong kalooban, lalong-lalo na para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, mas tumitindi yung mga tanda ng katapusan ng panahon at yung mga tao ay patuloy na umiibig sa ibang bagay sa halip na manumbalik po sa iyo. Upang magawa ito aming Ama, para matulungan sila, pakiusap, punuin niyo po yung puso po namin ng karunungan, kaalaman at kalakasan spiritually upang maipahayag po namin ng matapang ang Ebanghelyo sa mga tao sa paligid po namin. Ngayon aming Ama, sa iyo lamang po kami iahasa at pagtitiwala. Mula sa pasimula hanggang pagtatapos ng aming fellowship po na ito, sa iyo lamang po kami iahasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Nehemiah or Nehemias, chapter 4. So, sa Old Testament po ito makikita pagkatapos po ng Ezra. Nehemiah, chapter 4, verse 23. Nehemias chapter 4 verse 23. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, nakita na po. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya't maging ako, niyang aking mga kapatid, ang aking mga lingkod, at ang mga lalaking bantay na sumusunod sa akin ay walang nagubad sa amin ng aming mga suot, bawat isa'y iningatan ang kanyang sandata sa kanyang kamay. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, nakaraang linggo ay nagkaroon po ng Grand Bible Seminar sa Malolos Church at dahil po sa biyaya ng Diyos, marami po mga napakinig at marami rin po na mga bagong naligtas doon po sa Bible Seminar po na ito at patuloy po natin silang ipag-pray na sila rin ay makapagpatuloy, sila rin ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa panibagong buhay na ikinabubuhay nila ngayon bilang anak ng Diyos. So nakakatawa po doon sa Malolos Church kasi kahit po mix yung attendees, meron mga bata, meron mga middle age, young adult, ganyan, tapos meron po mga talagang senior, porsigido po sila na makinig ng salita ng Diyos at merong pagnanais na ipagpatuloy yung pag-aaral ng Biblia. Alam naman natin sa panahon natin ngayon, yes, sa umpisa siguro yung mga tao interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos kasi nakikita nila, ang ganda. Pero kalaunan, habang tumatagal, at kapag dumating na dun sa point na ang pinag-uusapan na ay tungkol sa kanilang sarili, lalo na sa kasalanan, minsan, mas nagkasarado yung kanilang puso, tumitigas yung puso nila, at pinabaliwala na yung biyaya ng Diyos para sa kanila, para sa buhay na walang hanggan. Pero ganun pa man, yung mga brothers and sisters po doon ay patuloy na nagsikap para akayin, para tulungan, at asikasuhin yung mga invitees or mga newcomers para sa Bible Seminar at hanggang uli, ay nga, naunawaan po nila yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya patuloy po natin silang ipag-pray. So ngayon, tayo naman po yung mag-aaral ng salita ng Diyos para naman sa paglago ng ating Christian life. So gaya po ng binasa po nating verse dito, ito po isang testimony ni Nehemias.
na mula sa kanyang pinagdaanan, sa kanyang tungkulin bilang isang tao ng Diyos, kahit na meron siyang kahirapan na na-experience, kahit na meron siyang mga kaguluhan na na-experience, pero pinanatili niya na ingatan yung kanyang sandata sa kanyang mga kamay. So ito po yung magandang attitude para sa atin, na palagi nating tandaan na yung yes, siyempre kailangan yung faith para maligtas. Pero yung faith din, yung gagamitin natin para makapagpatuloy tayo sa Christian life natin hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo. At itong faith na ito ay dapat panghawakan natin ng matibay. Yes, hindi mawawala yung kaligtasan. Pero yung faith, pwedeng humina, pwedeng bumagsak, pwedeng masira. Kaya kailangan dapat ingatan natin ito. Nananatili yung kaligtasan para sa atin. Pero yung mabuti at maayos na Christian life, nakadepende po yun sa bawat isa sa atin. Kaya nga, si Nehemias, anong sabi niya? Bawat isa ay iningatan ng kanyang sandata sa kanyang kamay. So, ang pag-aaralan po natin, yung pag-iingat sa pananampalataya bilang isang Kristiyano. So, konting background dito po sa aklat ng Nehemias. So, yung Nehemiah o Nehemias, meron po 13 chapters. At yung pangalan po ni Nehemias, may ibig sabihin po, sa English, the comfort of the Lord. Sa Tagalog, kaaliwan or kapanatagan ay sa Panginoon. So, nung tayo ay na born again, nung tayo ay naligtas, yung Diyos, patuloy tayong iniingatan, patuloy tayong ginagabayan para sa paglago ng ating Christian life. Haba nung tayo ay naligtas, yung puso natin, talagang grabe yung kagalakan. Kasi nga, wala na tayong kasalanan sa harapan ng Diyos. Pwede nang pumasok sa langit anytime. Ito yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Pero after natin magpatuloy, after nating tumagal sa ating Christian life, yung kaligayahan o kasiyahan ng kaligtasan, minsan bumababa, minsan humihina, minsan nga nawawala. Pero kahit ganun pa man, kailangan natin magkaroon ng pagnanais na i-recover or panatilihin na malakas o matibay yung ating pananampalataya. Kasi nga, kung magpapatalo tayo, magpapadaig tayo sa mga problema, sa mga pagdurusa, mga paghihirap o mga pakana ni Satanas, tayo rin din po yung mahihirapan. Kaya nga, yung pananampalataya ay dapat natin palaging ingatan. Palagi dapat natin palakasin. Para kahit na ganun pa man dumating yung mga kahirapan, kailangan mapagtatagumpayan po natin. Okay? So, konting background. Ito pong aklat ni Nehemias, pangatlo ng beses ng pagbalik ng mga Israelita. So yung una, sila ay naging mga bihag sa panahon po ni Daniel at ni Eliakim. Nung po ay BC 606. So pangalawa na naging alipin sila, yung panahon naman po ni Ezekiel at ni Jehoiakim. Tapos, yung pangatlo na pagkabihag sa kanila, ito naman po yung panahon ni Zedekiah, noong BC 586. At noong time po na ikatlong pagkabihag sa kanila, yung templo ng Jerusalem, nawasak na. At yung pagbalik naman nila, di ba, 3 beses silang nawasak, 3 beses silang naging alipin, 3 beses din silang bumalik sa Jerusalem. So, yung una, panahon po ito ni Zerubbabel. So, itong time po na yon, yung hari ay si Cyrus. Siya po yung hari ng Persia noong time po na yon. At nung unang pagbalik nila, tinatry nila na i-rebuild yung temple. So yung temple, dahil nga alam natin, mahalaga ito para sa Panginoon. Doon sila nag-aalay at doon sila naghahandog para sa Panginoon. So, pangalawang pagbalik nila, panahon naman ni Ezra. So si Ezra, yung hari nung time po na yon, si Artaxerxes. Tapos, yung gusto naman nilang i-rebuild nung time po na yon ay yung pananampalataya ng mga Israelita. Kasi nga, nung sila ay nasa pagkaalipin, nadi-discourage sila, talagang bumagsak yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero sa pamamagitan po ni Ezra, tinulungan sila na makarecover sa kanilang pananampalataya. At itong pangatlo nilang pagbalik, ito na po yung time ni Nehemias. At hindi na po faith yung ibibuild nila, kundi yung wall, yung mismong literal na pader sa Jerusalem. Kasi syempre, nandun na yung templo. Nandun na yung mga tao na maglilingkod para sa templo. Pero kulang pa yung kanilang pagre-rebuild. Ito yung wall of Jerusalem. Kung babasahin po ninyo, dito po sa Nehemias chapter 3 hanggang
Okay, hanggang bago mag-chapter 4, makikita po ninyo, meron pong 10 pintuan dyan. So, yung gates of Jerusalem, so, sa bawat gate na yan, siyempre may pader. So, next time, tatry ko po na pag-aralan din natin yung 10 pader po na ito. Pero dito muna tayo sa panahon ni Nehemias na meron siyang pagnanais na i-build yung wall of Jerusalem. Kasi nga, noong time na yon, mahalaga para sa kanila yung templo para sa Diyos. Dahil nga, yun yung focus nila. Kahit na sila ay nasa ibang bansa o kaya naging bihag sa ibang bansa, nasa puso nila ay palagi yung Diyos. Kasi nga sila yung bayan ng Diyos. Kaya nga, nung nabalitaan, nung si Nehemias, nabalitaan na yung pader ng Jerusalem ay bagsak, nagkaroon siya ng pagnanais. Kailangan natin i-rebuild ito. Basahin po natin dito po sa Nehemias chapter 1. Basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 3. Nehemias chapter 1, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Chislev na ika-20 taon, samantalang ako'y nasa Susan na siyang kabisera, si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. So yun nga, nakabalita si Nehemias nung siya ay nasa pamamahala ni Artaxerxes nung time po na yon sa Susa, nabalitaan niya, may nagbalita sa kanya yung mga kapatid niya na ibang mga Israelita. Nehemias, yung ating bayan, bagsak. Yung mga kababayan natin, nasa pagkabihag at malubhang kalagayan at kahihiyan. Then, yung pader naman natin, wasak, at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Kaya, grabe po yung naging balita para sa kay Nehemias. Kaya, nalungkot siya dahil nga yung kababayan niya nahihirapan at yung Jerusalem ay bagsak, wasak at natupok na ng apoy. Kaya nga, verse 4, basahin natin. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y patuloy sa pag-aayuno at panalangin sa harapan ng Diyos ng langit. So yun nga, dahil nga nahirapan siya, dahil nga bad news yung na-receive niya, nalungkot siya at tumangis, umiyak ng ilang araw. Pero kahit na ganun pa man, hindi lang siya nanatili doon. Ano po yung natural niya na ginawa kahit na siya ay nahihirapan? Sabi dito, at ako'y nagpatuloy sa pag-ayuno at panalangin sa harapan ng Diyos ng langit. So, minsan ganito rin yung isa sa dapat natin palaging tandaan. Kapag tayo'y nasa ilalim ng mga kahirapan, minsan may mga balita or may mga instances na talagang nakakapag-shake ng ating pananampalataya, huwag mabagabag kaagad o huwag mabagabag lang. Okay? Natural po yun kasi nga tayo yung mga tao. Pero ano yung dapat na next step na kailangan natin gawin? Pag-ayuno at manalangin. Ano po yun? Ano ibig sabihin ng pag-ayuno? Pag-aaral ng words of God. Iniisip, nire-reconsider kung ano yung sinabi ng Diyos, then yung prayer. Naintindihan po. Kadalasan, ito po yung minsan na nakakapagpabagsak lalo sa isang Kristiyano. Alam na yung problema, alam na yung kahirapan, nakita na yung kalagayan na talagang bagsak. Pero sa halip na bumalik sa salita ng Diyos, sa halip na mag-pray, nagmumukmuk lang. Naintindihan po. Tayo'y Kristiyano, tandaan po natin. Hindi tayo tao lang. Kadalasan yung mga tao sa panahon natin ngayon, di ba? Kapag nakakarinig sila ng mga kahirapan, mga pagdurusa, anong last resort or last option na ginagawa nila? Papakamatay na lang. Tama ba? Kasi nga, dahil sa depression, dahil sa kung ano mga kaguluhan sa kanilang puso, ang inisip na lang nila, para matapos na, yun.
Pero tayo po ay Kristiyano. Hindi po tayo kagaya ng ibang tao. Mayroon pong Diyos na nasa likod natin at umaalalay sa atin palagi. Nandito siya, kasama natin siya. Kaya nga, para ma-remind tayo, makarecover tayo sa ating Christian life, balik palagi sa words of God, balik palagi sa prayer. Naintindihan po. Isang halimbawa dito, si Haring David. Si Haring David, alam natin na nakagawa ng malaking kasalanan. Dalawa, pangangalo niya at saka pagpatay. Kung si Haring David, yes, dumating din siya sa pagkalugmok ng parang kanyang Christian life. Kasi nga nakagawa siya ng mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ganun pa man, isa po itong magandang reminder sa atin kung ano yung naging puso ni Haring David. Tignan po natin ito. Awit 51. Awit 51. Basahin muna natin yung verse 10. So ito po yung prayer po ni Haring David nung siya'y makapasok kay Bathsheba noong time na yon. Kasi nga, bumagsak siya sa pangangalo niya. Nawala yung kanyang kagalakan sa harapan ng Diyos. Kaya, ano po yung naging prayer niya? Basahin po natin yung verse 10. 3-1. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. O Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. So kahit na nagkasala si Haring David, mabigat para sa kanya yung ginawa niya sa harapan ng Diyos, sa kanyang puso, pero higit sa lahat, higit mahalaga, ay yung para sa kanya yung Diyos. Hindi lang niya tinignan yung kanyang kahinaan, hindi lang niya tinignan yung kanyang pagkakamali, kundi yung Diyos, ito yung palagi niyang tinatakbuhan ng paulit-ulit. Naintindihan po. Sabi nga sa Biblia, tayo man sa Kawikaan, chapter 24, tayo man ay makapitong bumagsak, pero kasunod, tayo rin ay dapat bumangon. Naintindihan po. Hindi mahalaga sa Diyos kung ilang beses tayong bumabagsak. Ang mahalaga para sa Kanya yung pagbangon. Naintindihan po. Huwag tayo mag-focus lang. Kasi mahina ako, kasi natutokso ako, kasi natitempt ako. Kung dun lang tayo magpo-focus, talagang babagsak tayo sa Christian life natin. Pero ano po yung dapat na maging puso natin? Balik kagad sa Diyos. Mag-repent kagad sa puso. Sabi dito, lumalang ka sa akin ng malinis na puso. Bakit niya nire-request na lumalang ng malinis na puso? Ng panibagong puso? Kasi nga, nagkasala yung puso niya. Nangalun niya siya. Nagkasala siya sa harapan ng Diyos. Kaya Diyos, pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng isang malinis na puso. Naintindihan po. Kaya yes, alam naman ng Diyos na magkakamali tayo ng tuloy-tuloy. Tama po ba? Pero yung hindi ka mag-repent, yun yung problema. Naintindihan po. Alam mo na bumagsak ka. Alam mo na mali yung ginawa. Tapos pinabayaan mo lang. Dapat maging kagaya tayo ni Haring David. Nag-request siya, Diyos, tulungan mo ako na mabago yung puso ko. Naintindihan po. Sabi diyan, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito yung maging magandang pagnanais o masiding pagnanais ni Haring David na mabago yung espiritu sa loob niya. Kasi nga, bumagsak siya, nagkasala siya sa kanyang Christian life at gusto niya na makarecover. Sa halip na malugmok sa pagkabagsak, nagrepent siya at nagrequest siya sa Diyos, humingi siya ng tulong sa Diyos. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong pagnanais. So, isa sa magandang way para makarecover tayo sa ating Christian life after natin bumagsak, alalahanin natin yung time na tayo naligtas. Bakit? Ano ba yung pakiramdam natin nung naunawa natin yung kaligtasan? Masaya o malungkot? Sobrang saya. Tama po ba? Para bang higit pa sa nanalo sa jackpot eh. Tama po ba? Bakit? Kasi yung natanggap natin ay hindi pansamantala. Ito ay pangwalang hanggan. At ito ay nagbigay sa atin ng ticket para makapasok na sa langit. Kaya i-remind palagi yung sarili, ako'y ligtas na. Alam ko, nagkakasala pa rin ako, pero pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan ko. Ako man ay nauhulog sa kasalanan, pero pinatawad niya na, minahal niya ako ng sobra-sobra pa.
Kaya, isa sa prayer ni Haring David, ibalik mo yung sa akin, yung kagalakan ng pagliligtas at alalayan ako na may espiritong pagnanais. Ito rin yung kailangan natin sa prayer natin para sa recovery ng ating Christian life o pagre-rebuild ng ating Christian life na yung tulong ng Diyos para makabangon. Naintindihan po. Tandaan po natin, tayo ay nagtagumpay na. Una sa kamatayan, dahil nga tayo may buhay na walang hanggan. Pangalawa, patuloy tayo nagiging matagumpay dahil din kay Kristo. Kung wala si Kristo, wala tayong anumang magagawa dito sa mundong ito. Pero dahil sa Kanya, patuloy tayo nakaka-receive ng pagtatagumpay. Naintindihan po. Kaya si Nehemias, kahit na nakita niya yung kanyang bayan na bagsak, kahit na yung kababayan niya, lugmok na, may kahihiyan na, nagkaroon siya ng pagnanais na i-recover yung wall of Jerusalem. Balikan po natin sa ating main verse. Nehemias chapter 4. Sorry po. Basahin po natin mula chapter 1 muna. Chapter 1, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin, Nehemias, chapter 1, verse 6 hanggang 7. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod, sa akin na idinadalangin ngayon sa harap mo, araw at gabi, para sa mga anak ni Israel ng iyong mga lingkod. Aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sambayan ay nagkasala. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo at hindi namin iningatan ang mga utos, mga tuntunin o mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. So yun nga, mayroong pag-aayuno at pananalangin. Ano yung laman ng pananalangin o unang laman ng pananalangin ni Nehemias? Ipinahayag niya kung ano yung pagkakamali nila. Sila ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Actually, si Nehemias, isa siya sa tinuring na matutuwid na tao sa harapan ng Diyos dito po sa Biblia. Pero hindi niya yun ipinagmalaki at hindi niya yun sinabi na yung mga Israelita, sila lang yung nagkasala. Dapat sila yung parusahan mo. Ako, okay ako. Hindi. Sa halip na sabihin yun, anong sabi niya? Lahat kami ay nagkasala. Ito po isang puso, may puso ng pagre-repent. Hindi siya nagtuturo. Kasi nagkasala ako kasi yung sister na yun, ganito, ganyan. Yung brother na yun, ganito, ganyan. Yung kapitbahay namin, ganito, ganyan. Dapat sila yung parusahan mo eh. Natisod ako dahil sa kanila eh. Hindi po. Kailangan ma-recognize natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos na yes, tayo ay nagkakasala. Tayo ay bumabagsak sa ating Christian life. Anong dapat natin gawin? Ipahayag. Gaya ng sinabi sa unang Juan, chapter 1, verse 9. Ipahayag nyo ang inyong mga kasalanan at yung Diyos, tapat siya na maglilinis sa inyo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ipahayag. Repentance. Yes. Mahirap banggitin or sabihin o i-share sa ibang tao yung kasalanan natin. Tama? Kasi meron tayong kaisipan na baka hindi niya ako maintindihan, baka husgahan lang niya ako, baka meron siyang maling impression, magkaroon siya ng maling impression sa akin. Yun ay pag sa tao natin sinabi. Pero pag sa Diyos, huhusgahan ba niya tayo? Pagsasabihan niya ba tayo na, yan kasi, buti nga sa'yo. Tagal ko nang sinasabi sa iyo, pero ganyan pa rin. Ganun po ba? Hindi po. Siya ay tapat at maglilinis sa atin. Anak, okay lang yan. Naintindihan po. Ito'y isang pagpapakita ng napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pero nung nais niya, ipahayag natin yung ating kasalanan sa Kanya, din siya yung tapat na maglilinis sa ating mga kasalanan. Naintindihan po. Kaya yun yung isang first step na ginawa ni Nehemias para ma-rebuild ulit yung Israel wall. Tignan po natin ito. Kawikaan, chapter 24, verse 16.
Kaya po nang binanggit ko kanina, Kawikaan, chapter 24, verse 16. Pwede po pakibasa dito po sa Kawikaan, chapter 24, verse 16, 3, 2, 1. Sabi dito, makapito man tayong mabuwal. Anong next? Bumabangon na naman. Pero yung masama, nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. So tayo, bilang mga Kristiyano, palagi natin reconsider yung pagre-rebuild ng ating Christian life palagi. Yes, bumabagsak, nangihina, at tayo ay nadi-discourage minsan, pero wag lang tayo manatili doon. Kundi, hingin natin yung tulong ng Diyos para magkaroon ng pusong pagnanais, para makarecover sa ating Christian life. So, para makarecover yung ating Christian life, para matulungan tayo ng mabuti ng Diyos, kailangan mag-repent. Pagkatapos nun, ito nga yung prayer ni Nehemias na, Diyos, kami nagkasala sa iyo. Sabi sa verse 10 sa chapter 1, babasahin ko po para sa inyo hanggang verse 11. Ang mga ito, ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kawan sa paningin ng lalaking ito. Noon ay tagapagdala ko ng kopa ng hari. So yun nga, nag-prayer request sa Diyos. Diyos, tulungan mo kami na makabangon, makarecover, magtagumpay sa aming Christian life. Pero kagad bang ibinigay ng Diyos yung request ni Nehemias? Chapter 2, itong Nehemias chapter 2, gumugol pa ng 3 to 4 months bago sinagot ng Diyos yung request ni Nehemias na i-recover yung templo o yung wall of Jerusalem. Imagine po ninyo yung time na yon. Ano kaya yung pakiramdam ni Nehemias? Sa loob ng 3 to 4 months, hindi sinasagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Siyempre, mapofrustrate siya. Tama po ba? Pero sa halip na ma-frustrate, nagtiwala siya sa Diyos. Dahil yung kaaliwan niya ay nasa Panginoon. Yung tulong ay nasa Panginoon. Kaya ngayon yung pangalan niya, Nehemias. Yung comfort ko ay sa Panginoon. Sa halip na ma-discourage, sa halip na ako ay manlumo, mas lalo akong lumapit sa Diyos. Naintindihan po. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano, magamat delay yung prayer natin or delay yung pagsagot ng Diyos sa ating prayer, huwag tayong masirana ng loob. Naintindihan po. Bakit? Yung sa loob ng training, sa loob ng paghihintay, mayroong training ng Diyos. Naintindihan po. Kung tayo nagpipray kaagad, tapos natatanggap din natin kaagad, ano mangyayari sa puso natin? Magiging mapagmataas. Naintindihan po. Kung meron tayong nire-request na sana ma-evangelize ko itong tao na ito, tapos na-evangelize, naligtas, tapos dumami na sila, anong tendency ng puso natin? Ang dami ko nang na-evangelize, oh. Dami na nila. Higit na sa daliri, kung bibilangin sa daliri, ang dami na nila. Pero hindi yun binibigay ng Diyos kaagad. Bakit? Kasi nga yung puso natin, iniingatan din niya. Alam niya na kapag tayo ay nakaka-receive kaagad ng prayer, nakaka-receive kaagad ng blessing, nakaka-receive kaagad ng mga pinagpipray natin, yung tendency natin, pwede maging mapagmataas. Kaya nagde-delay siya. Naintindihan po. Kaya anong sabi sa Biblia? Ang mga naghihintay sa Panginoon ay mapapalad. Naintindihan po. May paghihintay sa Christian life. Hindi kaagad ito binibigay. Kahit ka ito si Nehemias, pinaghihintay siya ng Diyos. Pero ganun pa man, hindi siya tumigil sa pananalangin. At pagkatapos ng 3 to 4 months, sinagot na yung prayer niya. Balikan po natin sa Nehemias chapter 2. So, nandito nga, dahil nga siya ay may work ng time na yon sa bansa na pinagdalan sa kanya, o naging alipin siya, naging cupbearer, yung tagabigay ng kopa para sa hari. Alam niyo po, yun ay isang
malaking, o hindi naman malaki, parang special na trabaho para sa ibang bansa. Imagine po ninyo, di ba, halimbawa, kung yung cupbearer, naging pabaya sa kanyang tungkulin bilang maging cupbearer, at yung, halimbawa, yung alak na sinerve niya, hindi maayos, tapos, halimbawa, sira na, tapos may lason pala, pag binigay niya yun sa hari, kaninong sisi? Sa kanya. Tama po ba? Kaya risky yung trabaho niya. Siguro, bago ibigay yung alak o yung kopa na may alak, siguro tinitikman niya para masigurado na walang lason yun. Para kapag binigay niya, okay. Naintindihan po. Ganun ka-risky yung trabaho niya, kaya hindi basta-basta yung posisyon ni Nehemias noong time na yon. Kahit ganun pa man, nag-request siya dun sa hari, kay Haring Artaxerxes. Nakita ng hari yung discouragement na na-feel ni Nehemias noong time na yon, nung nabalitaan niya na yung Israel, wasak yung kanilang pader. Kaya nga, nag-request siya dun sa hari. Basahin natin, verse 1 hanggang verse 5. Nehemias chapter 2, verse 1 hanggang verse 5. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa buwan ng Nisan, ng 20 taon ni Artaxerxes na hari, samantalang mayroong alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot ng gayon sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, bakit malungkot ang iyong muka, samantalang wala ka namang sakit? Ito'y walang iba kundi kalungkutan ng puso, na magkagayoy lubha akong natakot. Sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang aking muka, gayong ang lunsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba, at ang apoy ng pintuan nito ay natupok ng apoy. Na magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos sa langit. At sinabi ko sa hari, at kung ang iyong lingkod ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, suguin mo ako sa Juda, sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno, upang aking muling maitayo ito. So after 3 to 4 months, ginrant yung prayer ni Nehemias. Anong sabi niya? Anong sabi sa kanya nung hari? Anong kahilingan mo? Anong gusto mo? Bakit ka malungkot? Ano yung naging dahilan kung bakit ka malungkot? Nung sinabi niya, nag-request siya na sana ako ay muling makabalik sa aking lugar at muling maitayo yung Wall of Jerusalem. At ginrant ng hari yung request niya. Pero si Nehemias, dahil nga hindi niya kakayanin mag-isa yung pagre-rebuild ng Wall of Jerusalem, nag-request siya ng ibang mga materyales para maitayo ulit. At hindi lang basta materyales, pati na rin yung mga tauhan na makakasama niya sa pagtatayo. So, isa rin po ito sa magandang attitude para sa atin. Kapag tayo bumabagsak sa Christian life, yes, dapat yung words of God, babalikan natin. Yung prayer ay dapat babalikan natin. Pangatlo, sa pagre-recover na ating Christian life, kaya na ba natin mag-isa kaagad? Hindi. Kaya nga nandito po yung church. Naintindihan po. Sa pamamagitan ng church, ng mga brothers and sisters, na ipag-pray tayo, na-encourage tayo, nabibigyan tayo ng mga pampalakas na mga salita, kaya tayo unti-unti nakaka-recover. Naintindihan po. Kaya napakahalaga ng fellowship, napakahalaga ng church para sa atin. Dahil nga yung Christian life natin, minsan up and down, up and down. Naintindihan po. Kaya nga, nung nag-request si Nehemias ng reinforcement or yung mga materyales para sa pagtatayo ng Wall of Jerusalem, siyempre si Nehemias, hindi naman smoothly niya nagawa yung pagre-rebuild ng Wall of Jerusalem. Meron din siyempre mga tutol or meron din mga distraction. Ganon din sa Christian life natin. Yes, meron tayong pagnanais para makabangon sa ating Christian life. Nagpray na tayo sa Diyos. Nagtuon na tayo sa words of God. Nakapag-pray request na tayo sa mga brothers and sisters. Pero kaagad ba? Nakaka-recover tayo kaagad? Hindi naman, di ba?
Ano yung isa pang nararanasan natin habang binibuild natin yung Christian life natin, habang nire-recover natin yung Christian life natin? Ito yung distraction ni Satan. Naintindihan po. Alam ni Satan na kapag tayo ay naging malakas, matibay na church at o kaya bahagi ng church, mas marawak o mas maraming kalooban ng Diyos yung magagawa natin. Kaya nga, si Satan, nagpapadala siya ng mga distraction. Alam niyo po, kagaya ni Nehemias, naranasan din po niya ito. Tingnan po natin ito. Basahin natin yung verse 10. Nehemias chapter 2, verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, nang mabalitaan nito ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amonita, ikinayamot nila ng gusto na may isang dumating para sa kapakanan ng mga anak ni Israel. Anong pangalan nila? Si Sanballat at saka si Tobias. So itong dalawa na ito, talagang sobrang tindi nung galit nila kay Nehemias kasi nga, ang dapat sambahin nung time na yon ay si Haring Artaxerxes lang. Pero alam natin, yung mga Israelita na dinalang bihag, meron silang Diyos na masigit pa sa physical na hari. Yun yung Diyos. Pero ito nga, si Sanballat at si Tobias, tumututol sila para sa pagtatayo ni Nehemias ng Wall of Jerusalem. Same din po sa atin, sa Christian life natin, di ba? Gaya na sabi ko po kanina, si Satan, ayaw na ayaw yan na makarecover tayo sa Christian life natin. Alam niya na kapag tayo naging malakas, nakarecover, magagawa natin ng masigit yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, nagpapadala siya ng mga distraction, nagpapadala siya ng mga panggagambala sa atin para ma-discourage tayo at hindi na makabalik sa purpose ng ating Christian life. Naintindihan po. Kaya kapag naranasan natin yon, ano po yung dapat na gawin? Palaging tandaan kung ano yung ating goal. Ano ba yung purpose mo? Naintindihan po? Ano ba yung layunin ng buhay mo? Kung layunin mo lang dito sa mundong ito ay para mabuhay, talaga maraming distraction. Kung para lang magtrabaho, para lang kumita ng pera, para lang mag-aral, talagang guguling ka ni Satan. Pero tayo, hindi lang naman yun yung goal natin. Meron pa tayong isang goal, yung magawa yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, anong gagawin ni Satan? Mas matindi niyang pahihirapan yung mga Kristiyano. Naintindihan po? Para ma-distract, para hindi gawin yung kalooban ng Diyos. Tingnan po natin ito. Pagkatapos na ito nga, si Sanballat at si Tobias, narinig na i-rebuild ulit ni Nehemias yung mga pader sa Jerusalem, gumawa sila ng mga mga panggagambala. Tignan po natin ito. Verse 19. Basahin po natin, verse 19, 3-1. Ngunit, nang ito'y mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod ni Amonita at ni Gesem na taga-Arabia, kanilang pinagtawanan at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Nagimagsiksik ba kayo laban sa... Kanina, dito po sa verse 10, ilan silang gusto maging against kay Nehemias? 2. Next verse, naging verse 19. Ilan na sila? 3 na. Actually, ito rin po yung ginagawa ni Satan. Hindi siya tumitigil. Alam niya na si Nehemias, mayroong decided na heart para itayo yung Wall of Jerusalem. Kaya hindi siya titigil hanggang sa pabagsakin niya si Nehemias para i-discourage siya. Kaya nga, ito nga, nag-recruit pa sila, si Gesem na taga-Arabia. Tapos anong ginawa nila? Pinagtatawanan at hinahamak si Nehemias at yung mga Israelita sa pagtatayo nila ng templo, sa pagtatayo nila ng pader. Actually, ito po yung isa sa pakana ni Satan na palagi niyang nire-remind sa atin yung mga pagkakamali natin. Lagi niyang ginagamit na sandata na sinasabi niya palagi sa atin na
Nakagawa ka ng kasalanan na, tapos pupunta-punta ka sa church. Pagka pupunta doon, nakakahiya yung ginawa mo. Pinagtatawa niya tayo, hinahamak niya tayo para lalo tayo ma-discourage sa Christian life natin. Naintindihan? Minsan sinasabi niya sa atin yung mga masasakit at pabibigat na pang-aalipusta, pang-uusig. Pa-church-church ka pa. Yung ginagawa mo dun. Pag dito sa bahay, iba yung ugali mo. Tapos pag sa church, iba din. Minsan naririnig natin ito, hindi lang sa ibang tao. Minsan ginagamit ni Satan yung mga family members natin. Naintindihan po. Para lalong ma-discourage na hindi natin gawin yung Christian life. Naintindihan po. Pero ganun pa man, anong gagawin natin? Magpatalo na lang. Si Nehemias, hindi po siya tumigil. Naintindihan po. Kahit na patuloy na siyang inaalipusta, patuloy siyang dinidiscourage ng mga tao sa paligid niya, pinagtatawanan sila, anong ginagawa niyo? Pero hindi pa rin siya tumitigil. Naintindihan po. Minsan, ito rin po isa sa personal na experience ko. Nagpapasimula po sa Christian life ko, kapag nakikita ako ng mga magulang ko, lalo na yung tatay ko, kapag nagbabasa ako ng Bible tuwing umaga, galit na galit siya. Kasi para sa kanya, kapag umaga, dapat asikasuhin mo yung bahay. Dapat gawin mo yung mga bagay na kailangan ng asikasuhin dito sa bahay bago mo gawin yan. Pero yun nga, ang nais ko, ang gusto ko, magbasa muna bago ko gawin yung mga gawain sa bahay. Pero yun yung isa sa nag-experience ko na lagi niya akong inuusig, lagi niya akong pinagsasabihan ng mga masasakit na salita para madistract ako sa pagbabasa ko ng Bible. Kaya nakaisip ako ng paraan. Nag-iisa ako na mas maaga kaysa sa kanya. Para pagkagising niya, tapos na ako. Nakikita niya na naglilinis na ako ng bahay namin. Naintindihan po. Same din po sa kailangan natin na magkaroon ng pagnanais. Kung gusto talaga nating ma-build up yung Christian life natin, kung gusto talaga natin maging malakas, maging matatag, kailangan magkaroon din tayo ng plano. Naintindihan po. Hindi lang tayo basta na kung saan tayo dali ng Diyos, dun lang. Kung saan lang tayo nag-i-guide ng Diyos, dun lang. Tinitignan ng Diyos kung tayo ba ay mayroong plano para sa ating Christian life. Kaya minsan, di ba, pag tayo minsan nag-New Year's retreat or kung ano mang malalaking gathering para sa atin, minsan meron tayong nakukuha na bagong resolution sa ating Christian life. Naintindihan po? Tapos na yung January para sa atin. Kamusta po yung mga New Year's resolution ninyo? Ano po? Kamusta? Tuloy-tuloy pa naman. So, nag-i-slow down na. Yes, dapat kailangan natin tuloy-tuloy. Naintindihan po. Ang punto natin dito palagi sa Christian life natin, move forward palagi. Naintindihan? Huwag hayaan si Satan na sa kanya magpatalo tayo, magpadaig tayo para hindi natin magawa yung Christian life natin. Mayroong pagnanais si Jeremias na itayo yung wall of Jerusalem. Kaya nga, kahit na mayroong umaalipos sa kanya, nagtiwala siya sa Diyos, pinanghawakan niya yung kanyang goal. Basahin natin, verse 20, 3-1, na magkagayoy, sumagot ako sa kanila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit at kaming mga lingkod niya ay nagsimulang ng magtayo. Ngunit kayo walang bahagi, karapatan, o alaala man sa Jerusalem. Kahit na sila'y dinedistract, anong ginawa nila? Kaming mga lingkod niya ay magsisimula ng magtayo. Nakafocus sila sa goal nila. Nakafocus sila kung ano yung gusto nilang gawin para sa kanilang bayan. Naintindihan po. Kaya nga, yung Christian life is, bagamat mahirap, bagamat ito ay maraming mga pagsubok, pero nakadepende po sa inyo kung ano po yung gusto po ninyong maging or kung gusto ninyong mag-level up yung Christian life ninyo. Naintindihan po. Nandito lang ako para tulungan kayo. Pero nakadepende pa rin yung Christian life ninyo sa inyo. Naintindihan po. Bigyan ko kayo ng dalawang tanong. Ano po yung dapat o ano po yung mas mahalaga? Gusto kong magbasa ng Biblia o dapat ako magbasa ng Biblia? Ano sa dalawa?
Gusto o dapat? Hati yung isip natin, di ba? Isa lang po yung mas effective para sa atin. Yes, siyempre, kung gusto natin, kapag free time, magbabasa tayo. Medyo maluwag yung schedule ko ngayon, kaya parang ganado ako magbasa ng Bible. Pero ano ba yung puso na gusto kong magbasa ng Biblia? Kahit busy, kahit na maraming gagawin, nasa puso ko na magbasa ng Biblia. Kaya gagawin ko. Naintindihan po? Ngayon, ulitin ko yung tanong. Kapag kayo po ay nasa harapan ng mga araw na busy, araw na maraming gagawin, araw na talagang para bang imposible nang makasingit ng Biblia, ng pagbabasa ng Biblia, ano pong gagawin ninyo? Magbabasa ba tayo ng Biblia kapag sa time lang ng convenience? Or kahit na dun sa mga time na talagang napakahirap ng pagkasyahin ng ating schedule, magbabasa pa rin ako ng Biblia. Sila, same din. Maring isa sa mga pakana ni Satan para sa atin na siguro maraming kang gagawin ngayon, kaya mas maaga kang magising para magawa mo ng mas maaga yung gagawin mo, para matapos mo yung ibang mga gawain mo. Siguro nakapagbasa ka naman kahapon. Siguro ngayon medyo focus ka muna sa pagtatrabaho. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, huwag natin pagbabaliktarin. Na kapag free time lang, magbabasa. Pero kapag busy, hindi na. Yes, lahat naman tayo busy. Lahat naman tayo may pinagkakabalahan. Yes, ibang-ibang level nga lang. Pero dun sa training na ibinigay sa iyo ng Diyos, anong gagawin mo? Kapag may free time lang, kaya magbabasa, o kahit na busy, may pagnanais pa rin magbasa. Magsisikap pa rin magbasa. Ano po sa dalawa yung mas maganda? Dapat ako magbasa. Naintindihan po. Yung Christian life natin, hindi ito palaging ayon para sa atin. Naintindihan po. Yes, dadaan tayo dun sa mga panahon na palaging against sa atin. Sa mga sitwasyon, sa mga tao na para bang against palagi sa Christian life natin. Pero anong gagawin natin? Papadaig na lang tayo? Wag. Kaya kailangan pumanggaling muna sa puso. Naintindihan po. Napakarami po akong mga brothers and sisters na nakasama noon. At ngayon, nakikita ko pa rin sila sa kanilang Christian life na nagpapatuloy. Kahit ayaw silang payagan ng boss nila, nag-absent sila. Kahit di sila sahuran ng kahit na isang linggo, okay lang. Basta aatin sila sa Bible seminar, aatin sila sa retreat, sa kung ano man. Hindi pa naman sila patay. Yes, nahirapan sila. Physically. Pero yung puso nila, punong-puno ng biyaya. Naintindihan po. Makukuha lang natin yun. Kung mismong puso natin, mayroong pagnanais kahit na nahihirapan. Naintindihan po. Kaya, last time, di ba, napag-aralan natin, huwag tayo palagi sa comfort zone. Kasi kapag nandun ka palagi, wala kang matututunan. Naintindihan? Sanay ka na eh. Kapag dito, okay ako, walang kahirapan, walang pagsubok, okay lang, smooth na smooth, ganda. Kaya yung puso natin, nagiging kampante. Naintindihan po. Ayon ng Diyos yun. Kaya nga, nagpapadala siya ng mga iba't ibang mga pakana, iba't ibang mga panunokso sa pamamagitan ni Satan para tayo ay masubok. Hindi para pabagsakin, kundi tayo para ay matrain. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 3, verse 18 hanggang 19. Ito rin po isa sa prayer ni Apostle Pablo para sa Efeso Church. Efeso chapter 3, verse 18 hanggang 19.
Efeso chapter 3, verse 18 hanggang 19. Kung nakita na po, pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Haba, taas at lalim, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ito po yung prayer ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters na sila'y magkaroon ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim. Ibig sabihin yung maturity ng Christian life. Ito po yung kailangan natin maabot. Pero paano natin yung maaabot kung yung buhay natin o yung sitwasyon natin palagi na lang smooth? Palagi na lang mabuti, palagi na lang maganda. Hindi po natin yung makukuha. Kaya kailangan natin ng training. Kailangan natin ng pagsakripisyo. Kailangan natin minsan na ma-discourage para magkaroon tayo ng pagnanais na gusto kong palaguin yung Christian life ko, ayoko na maging ganito lang. Naintindihan po. Isa pa po, unang Pedro chapter 6, verse Unang Pedro chapter 1 verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Unang Pedro chapter 1 verse 6 hanggang 7. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagagalak, bagamat ngayon ay sa sandaling panahon, kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Sabi din ni Pedro na bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Para saan? Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Naintindihan po? Kaya yung pagsubok, pagdurusa, ibinibigay sa atin ng Diyos para yung faith natin ay patuloy na ma-refine, patuloy na madalisay. Naintindihan po? Kagaya ni Nehemias, gusto rin siyang tulungan ng Diyos na tumatag para sa kanyang goal, para sa kanyang pagnanais na i-rebuild ulit yung Wall of Jerusalem. Kaya sa ganitong klaseng training sa atin ng Diyos, patuloy po tayo makakaabot or makakarating sa maturity ng ating Christian life. Naintindihan po. Kaya si Nehemias, kahit na patuloy na ginambala ni Tobias, ni Sanballat, ni Gesem, hindi siya tumigil sa kanyang pagtatayo. Tignan po natin ito. Nehemias chapter 4, verse 7. Nehemias chapter 4. Basahin po natin, verse 6 hanggang 7. Basahin na rin po natin hanggang 8. Nehemias chapter 4, verse 6 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't aming tinayo ang pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias, ng mga taga-Arabia, mga Amonita, at ng mga Asdodita na nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng mga pader ng Jerusalem at ang mga sira ay nagsisimulang masarhan, sila ay galit na galit. Silang lahat ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ng Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. So kanina, dalawa pa lang yung kalaban nila. Sa verse 19, 3. Ngayon, ilan na yung kalaban? Hukbo na siguro yung mga Asdodita, mga Amonita, mga taga-Arabia. Naintindihan po, si Satan hindi titigil sa atin
hanggat hindi bumabagsak o hindi tumitigil yung ating goal sa ating Christian life. Yes, bawat isa sa atin gusto na lumago sa ating Christian life. Si Satan, kabaliktaran. Gusto naman tayong pabagsakin. Kaya kahit na ganun pa man, kahit na sila ay magsama-sama upang dalhan tayo ng kaguluhan, ano pong gagawin natin? Verse 9, basahin natin. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. So, hindi pa rin sila tumigil sa prayer at maghingi ng tulong sa Diyos. Kasi sa kanila, yes, hindi nila kaya. Kasi meron nga silang kailangan gawin, di ba? Nagtatayo sila ng templo. Hindi pwedeng ipagpaliban yung pagtatayo ng templo para sa kanila o yung wall para sa kanila. Ang gusto nila mag-focus, magawa yung kanilang tungkulin. Kaya nung ginawa nila, prayer at nagbantay laban sa kanila araw at gabi. Isa rin po ito sa magandang attitude palagi sa atin kapag tayo ay binibuild o pag pinapataas or pinapalago natin yung ating Christian life. Yung pananalangin at pagbabantay. Kaya nasabi sa Biblia, 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Isa sa dahilan kung bakit kailangan natin manalangin ng walang patid ay dahil nga si Satan ay kailanman hindi tumitigil sa panggagambala sa ating Christian life. Naintindihan po? Kaya yes, yung prayer po natin, hindi lang po ito simpleng gesture or simpleng pagpapakita na isa tayong Kristiyano. Hindi. Ito po isang paraan para maging gising, palaging magbantay tayo sa ating Christian life. At palaging hingin yung tulong ng Diyos. Naintindihan po? Satan hanggang ngayon, kumikilos po siya para sa iba't ibang mga panggagambala, para sa mga tao, para una, hindi sila maligtas, pangalawa, yung mga Kristiyano hindi makapag-evangelize, at pumagsak sila sa kanilang Christian life. Hindi titigil si Satan sa panggagambala para sa atin. Naintindihan po. Isang magandang halimbawa, yung bansang Jerusalem, o bansang Israel. May 14, 1948, yun yung Independence Day nila. Pero bago yun, alam niyo po kung ano nangyari? Para hindi lang matuloy o mapigilan lang yung declaration nila ng independence, marami po mga bansa pinagsama-sama para lusubin yung bansang Israel, para pagbantaan sila na kapag gagawin nyo yan, talagang gigirahin namin kayo. Pero napigilan ba yung May 14, 1948? Yung independence nila? Hindi. Bakit? Kasi yun yung pagnanais nila. Yun yung propesiya ng Diyos na ipapanganak niya yung isang bayan. At yun yung pinanghawakan ng bansang Israel noong time na yun. Kasi alam nila na meron silang backup, yung Diyos. Naintindihan po. Kaya yung panalangin at pagbantay, palagi dapat po natin na i-ready yung ating sarili sa mga pakana ni Satan. Kaya nga ano pong sabi sa Efeso chapter 6, kailangan palaging isuot yung kasuotang pandigma spiritual. Naintindihan po. Actually, ito po isang bagay na dapat wag natin palaging isang tabi sa ating Christian life. Yung Word of God, yung prayer, yung fellowship, yung mga ganitong klaseng gawain, at yung syempre yung evangelism, lahat po ng yun ay isang paraan para pakaingatan tayo ng Diyos para sa mga pakana ni Satan. Naintindihan po. Tandaan po natin na tayo nasa ilalim ng isang digmaan. Kaya yes, syempre nasusugatan tayo, nadadamage tayo. Kasi nga tayo ay nasa isang digmaan. Pero para makapagpatuloy tayo, yung armor ng isang Kristiyano ay palagi dapat nating isuot. Naintindihan po. Ano yung kailangan nating dalhin palagi? Helmet. Helmet ng kaligtasan. Sa ating katawan, kalasag ng ating pananampalataya, baluti ng katwiran, bigkis sa ating baywang, ito yung katotohanan. Sa ating mga paa, kapayapaan. At sa ating kamay, yung tabak ng Espiritu, which is yung words of God. Naintindihan po. Kaya ito pong bagay na ito ay kailangan natin palaging isuot bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Kung isipin natin, palagi ito na tayo nasa spiritual na tigmaan, magbabantay tayo palagi. Naintindihan po. Kaya nga, balikan po natin dito po sa Nehemias chapter 4, verse 23, doon po sa binasa natin. Nehemias
chapter 4, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Kaya't maging ako ni ang aking mga kapatid, ni ang aking mga lingkod, at ang mga lalaking bantay na sumusunod sa akin, ay walang nagubad sa amin ng aming mga suot. Bawat say iningatan ang kanyang sandata sa kanyang, kahit na mayroong panggugulo, kahit na mayroong mga kaaway. Ano pong ginawa nila? Hindi sila nag-ubad ng kanilang mga suot. Bawat isa'y iningatan ng kanyang sandata sa kanyang kamay. Ito rin po yung kailangan natin sa ating Christian life. Bakit ba tayo minsan bumabagsak sa ating Christian life? Una-una, hindi tayo nagbabasa. Pangalawa, hindi tayo nagpe-pray. Pangatlo, pinagpapaliban natin yung ating fellowship. Kaya ano nangyari? Pabagsak ng pabagsak, pababa ng pababa. Naintindihan po. Kaya kailangan mo nating ma-distinguish o malaman, bakit ba ako nagkaganito? Ano ba yung problema? Ano ba yung mga bagay na patuloy kong nagagawa na hindi ko dapat gawin at yung mga bagay na hindi ko ginagawa na dapat kong ginagawa? Kailangan na magkaroon muna ng evaluation sa ating sarili. Naintindihan po. Kagaya ni Nehemias, in-evaluate niya muna kung ano yung problema. Yung problema, sira yung wall of Jerusalem. Yung mga kababayan niya, nasa kahiyan, nasa kakutsaan. Kaya gumawa siya ng paraan na pagnanais na i-rebuild yung Jerusalem o i-build yung mga tao sa Jerusalem. At yun ay hindi naging madali. Maraming mga gustong naging against sa kanya. Maraming mga tao na gusto siyang pabagsakin. Pero nanatili siya sa kanyang goal. Naintindihan po. Same din po sa atin. Panghawakan natin palagi yung pangako ng Diyos. Palanghawakan natin palagi yung purpose ng buhay natin dito sa mundo. Kung bibitawan natin ito, sa iba tayo magtutuon. Naintindihan po. Kaya si Nehemias ay isang magandang halimbawa para sa atin na ingatan yung Christian life at palaging humingi ng tulong sa Diyos. Kung siya lang hindi niya ito magagawa, kung siya lang yung gagawa, mag-isa, mahihirapan siya, madedelay siya. Kaya nga, pagkatapos niyang maitayo yung templo o yung wall, nagkaroon siya ng lubos na kagalakan na nagawa niya yung part niya para sa bansang Jerusalem. Tingnan po natin ito. Basahin natin chapter 6. Nehemias chapter 6 verse 15 hanggang 16. Basahin po natin Nehemias chapter 6 verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Sa gayoy natapos ang pader sa ika-25 araw ng buwan ng Elul sa loob ng 52 araw. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng aming mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang gawain ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Makikita rin ng ibang mga tao sa paligid natin na yung mga umuusig, umaalipusta sa atin, kapag nakita nila na hindi tayo nagpatinag, mas lalo tayo nagpatuloy, kahit na mayroong mga ganong klaseng pag-uusig, makikita nila at talagang magkakaroon sila ng mind na talagang ito ay isang Kristiyano, ito ay isang tao ng Diyos. At nagawa niya yun dahil nga tinulungan siya ng Diyos. Sa pamamagitan po nito, pwede natin silang mas mapadali or mas mapalapit sa ebanghelyo para sa kaligtasan din nila. Naiintindihan po. Kaya kailangan natin palaging tandaan na tayo ay gumagawa, hindi mag-isa. Tayo ay nagpapatuloy, hindi na mag-isa. Tayo ay nagtataguyod o gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi na mag-isa, kundi kasama natin yung Diyos. Naintindihan po. Nakasabi ni Nehemias, sapagkat kanilang nabatid, ang gawain ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Napakaganda po ng testimony po ni Nehemias para sa pagtatayo ng pader dun sa Jerusalem. Bagamat merong kahirapan, merong mga against, pero nanatili siya sa kanyang goal na hindi ako titigil hanggang magawa ko yung kalooban ng Diyos.
Kaya nga, nung natapos niya, ilang araw po niyang nagawa? 52 days. 52 araw. Imaginin po ninyo, ganun ka porsigido si Nehemias na i-build yung Wall of Jerusalem. Ganun din sa atin. Na kung meron tayong pagnanais, makikita ito ng Diyos, magpapadala din ng tulong yun ng Diyos para ma-rebuild natin yung ating Christian life. Naintindihan po. Alam niya na bumabagsak tayo. Kaya nga nandyan siya para tulungan tayo para makarecover. Naintindihan po. Alam niya na nanghihina tayo. Alam niya na hindi natin kaya mag-isa. Kaya nga, nandyan palagi yung tulong niya para maitaguyod o matayo o mabuild yung ating Christian life. Naintindihan po. Kaya, bagamat yung Christian life ay mahirap, bagamat yung Christian life mayroong mga pangalipusta, panguusig, kung ano man mga panggugulo sa atin na mga pakana ni Satan, palaging tandaan yung goal. Ano ba yung goal mo sa Christian life mo? Kung wala ka pang goal, gawa ka. Sulat mo. Sa taon na ito, sana makapag-evangelize ako ng kahit na isang kaluluwa. Yung mga practical lang. Huwag ka muna dun sa mga mahirap gawin or mga hindi practical na prayer. Naintindihan po. Start ka muna dun sa maliliit. Then, kapag ito'y nagawa mo ng tuloy-tuloy, yes, may ihanda mo yung sarili mo sa medium na mga kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Naintindihan po. Kaya, ano ba yung mga dapat nating pagandaan para sa taon na ito? Una, yung summer retreat. Pangalawa, yung pamaman natin mga gawain, Bible seminar, evangelism, yung mga kanya-kanya nating cell group, lahat yun ay paghahanda para ma-build up yung Christian life natin. Naintindihan po. Kaya kung gusto po ninyo na lumago yung Christian life ninyo, una, hingi mo ng tulong sa Diyos. Prayer. Naintindihan po. Pangalawa, manatili sa salita ng Diyos, manatili sa prayer, manatili sa fellowship, kasama ng mga brothers and sisters. Naintindihan po. Tayo ay nagbibuild ng wall ng ating Christian life. Nagbibuild tayo ng ating Christian life para i-present ito sa Diyos. Naintindihan po. Huwag tayo matakot, magamat matakot, pero nandito yung Diyos para i-comfort tayo palagi. Tandaan po ninyo yung palagi yung pangalan ni Nehemias. Yung kaaliwan ay sa Panginoon. Tayo pong lahat tayo mawat manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na pinagkalooban niyo po kami ng mga salita para sa aming Christian life. Nalaman po namin na kapag kami ay bumabagsak at nanghihina sa aming Christian life at maraming mga pinapadala si Satanas na mga panggugulo sa aming Christian life, nalaman po namin yung mga bagay na dapat namin gawin para kami po ay makapagpatuloy sa aming Christian life. Aming Ama, alam po namin na ito'y magiging mahirap, pero naniniwala po kami na kayo po yung tutulong sa amin, kayo po yung gagabay sa amin, at kayo po yung magbibigay ng kalakasan sa amin at magbibigay sa amin ng tagumpay. Sa iyo lamang po namin ito lahat ipinagkakatiwala. Maraming salamat po muli. Aming Ama, may pinaghahandaan din po kami na Bible seminar para sa buwan po na ito. Humingi po kami ng tulong upang tulungan nyo rin po kami na magkaroon ng pagnanais na makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa at masigit pa magsakripisyo para matulungan sila, para sila rin po ay maligtas, lalong-lalo na yung mga family members po namin at ganoon din yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Hindi po namin ito magagawa mag-isa, aming Ama, kaya pakiusap, tulungan nyo po kami. Muli, maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dinadalahin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po.